Hi sweeties! Andito na kami ngayon. Saan to, Dad? Sa NCC. New Clark City commercial area. Claiming of kits for tomorrow's Ultra Gravel Challenge. Ginabi na rin kami kasi birthday ni Par kahapon. Alam niyo na, pag birthday, walang disiplina. Sila lang Ganda dito. Very nice. Let's go! Yes. Yung waiver mo, Dad. Waiver na lang. Waiver. Ayan na yung mga kasama. Sina Jan nandyan din. Sila Ken. Pwede yung registration. Sina Jan, yan lang natin. Si ano pala? Si Insan. Si Insan pala yun. Tagal ng biyahe namin. Oo nga, naunahan ko pa kayo. Oo. Traffic tapos mga 2 oras kami ligaw. Ito pa po. Kumakain na ang mga champion. Kain lang mga champion. Breakfast of the champion. Okay ba kayo dyan, mga champion? Running on the clock. Check your equipment on the clock. Check yourself. Make sure it's secure. Ay, si Jan! Jan! You got 1 hour of nice darkness underneath this beautiful morning. This is for the 160 kilometer challenge. Make sure you got your Good morning, sweeties. It's 5:03 in the morning. Second na agad yung habungan na ahon. Medyo mahaba-haba to. Warm up. Pagod agad ang sweetie. Pagod agad ang sweetie. Kakahingal. Almost 5 kilometers na patag na maraming ahon. Okay. So exactly 6.90 kilometers. Yun na. Simula na ng paldagan. Ito na yung medyo pangat pa. Masyado pa itong malahar, masand. Dito dapat ingat-ingat na. Wag. Okay pa? Struggling talaga ako dito mga sweeties. Hindi biro yung lalim ng lahar / buhangin dito talaga. Tapos napakadilim pa. Advantage pa rin talaga yung pagta-track read. Hindi biro talaga yung klase ng kalsada dito at saka yung dilim. Okay lang, sir. Palikas yung kala ko buhangin lang yun. Sige lang, sir. Ito wala yung park yun. Dapat hindi pa tayo nakapajak sa diretso kasi hindi tayo. Ayun, ako Diyos ko. Harvey.
Go, Dad, go, go. Dito lang. Dito lang ako. Bato. Right. Finally, nagkaroon din ng semento and I took advantage of the paved road para at least maka-advance man lang kasi nagsuslow down talaga ako pagdating sa buhangin or sa lahar or sa bato-bato. Lalo na by this time nakapag-warm up na rin ang sweetie. Morning! Pag sumasali sa mga ganitong events, dapat kahit papano meron ka talagang game plan. Ang game plan naman kasi ni Watut, bago magtanghali is makakalahati na kami or more hanggat kaya. He wanted to take advantage of the weather, yung oras, para mas madali kasi talagang makalaspag pag mainit na. Morning! Thank you, ingat po. Good luck din! Dito. Sir, dito. Hindi, di ba nakalagay na ano? Right daw, Dad. Nakalagay na ano eh. Na arrow. Ano kaya yung araw na nakita ko? Oh, bakit doon? Dito, saan tayo? Dito? Ha? Ano isang umot mo? Diretso ba? Diretso daw. Bakit dyan eh? Magkakaiba, sabay-sabay tayo naliligaw. Tama tayo. Wala, bakit lang nung nabigyan ko? Ayun o, Wala nang umuli ko, diretso lang. Alam ko dun eh. Noon. Sorry. Ayun ako, maliwa oh. Balik. Sinong may navigation? Ang gulo nga po eh. Ang gulo ng navigation ko, walang liko-liko, diretso lang eh. Ako din. Teka lang, hindi ko ma-operate. Tama ba to? Of course. Dapat yung kanina, Dad. Yung kaninang nililikuan ko, yun ang tama. Yung tinidiretso ko kanina. Diretso. Yun ang tama. Guys, check map na lang, isa-isa. Oo, balik Check map na tayo. lang. Kanina pa tayo, of course. Debonit pa tayo sa dito. Tama na yung kanina. Baka naman. Okay lang. Ah, shucks. So, kanina tayo nagkamali. Doon pa lang po. Oo. Yan. Yeah, dito sa Mesh B. Oops. Go. Wala, hindi ko nga maun yung isa, yung kumot. Tapos na sa first checkpoint, Barangay Manga. 6 AM na, kaka 18 kilometers pa lang. So yun, maintain kami ng 25 to 26 ang speed. Kaka 21 kilometers pa lang. Alright. So ito yung daanan namin na ginagawa nung
Track ride kami. Dito na kami sa baba para hindi na kami kailangan tumigil. Kasi putol yung gawang kalsada. Para hindi na kami kailangan bumaba ng bike. Tuloy-tuloy lang. Ito yung sementeryo na daanan namin. Actually, parang madaming sementeryo. Yung Smoky Mountain, pero hindi siya masyadong madaming today. Hindi siya masyadong madaming basura today. So, start na ulit ng Kaldagan, mga sweeties. So, kailangan na mag-focus sa kalsada ng sweetie. Sinut ko lang talaga to para makita ninyo at ma-share ko sa inyo kung ano yung klase ng gravel road na dinaanan namin. Dito sa part na to mas gusto ko kaysa dun sa unang part na sobrang malalalim talaga yung lahar or yung mga buhangin. Dito medyo minimal na lang siya. Sun is rising. So dito kami tumigil para mag-picture at mag-CR. Diyan sa Talahiban. Ngayon tuloy-tuloy muna tayo. Nakababaan niya na ako pero tiis-tiis muna. Sayang yung momentum. Grabe yung tigas ng lupa. Dry na dry. Sobra. Oh, ganda ng beautiful. Dito na. Ayaw. Mahaba pa. Buti na lang nakita ko yung daan na pwede akong umiwas sa paddle kasi sa totoo lang hindi pa ako ready na mabasa or maputikan kasi naisip ko ang tagal-tagal pa nito baka mamaya magdungis ako agad na masyado maging awkward para sa akin. Dito mapapansin nyo halos wala na kaming mga kasabayan. As in totally yung kaninang sabay-sabay nagkawatak-watak na nagkahiwa-hiwalay na. Which is okay lang naman kasi pagka ganyan kasi na marami kayo, ang tendency talaga pagka mga malahar or masyadong mabuhangan or masyadong technical, pag minasemplang na isa, hawa-hawa na, domino effect. Kumbaga tuloy-tuloy na lahat magkakasemplangan, magkakasakitan. So okay na rin na ganito yung nangyari. Ang isang disadvantage lang pagka wala kang mga kasabayan is yung ganito yung feeling na nagkamali ka. Ay! Mali! Dun! Doon? Di ba dun? Ay, hindi tama dyan. Tama? Go, 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 go. Salamat po. Overshoot, overshoot. Ito na yung makasaysayang tunnel. Ay! 38 kilometers. Dito, malalalim na naman yung buhangin. Ito yung nakakapagod kasi nalabanan mo siya talaga. Hindi ko na-shoot yung parang mga 500 meters before. Grabe yung mga buhangin. Grabing lahar. Ang lalalim. Oh, ganda. Kita mo yung mga ray of sun
Yan ko kung nakikita nyo. Pero, ngayon nakaka 40 kilometers. 7:04 a.m. 120 pa, sweetie. Laban lang tayo. 20 kilometers ang takbuhan. 20 to 22 naglalaro yung speed namin dito sa Gravelan. So yung nasa harap ko, si Vance Jacob Angos. Ang tagal namin siyang nakasama, nakatrangkuhan. Hindi na kami masyado nakapag-usap. Hindi na kami masyado nakapag-usap ni Jacob kasi nakafocus kami pareho sa kalsada. Kapas na daw, kapas na. Very nice. Okay, left tayo here. 47.38 kilometers. Okay, kapit pa rin tayo sa kanila. Salamat po mga kuya. Checkpoint. Ay, thank you po. Andiyan yung sweeper. Hello, Don. Okay, sir. Okay na. Tapos na kami sa second checkpoint. So kami pa rin ulit magkakasama. Naiwan na kasi yung kasama niya. So sumama na kami. So 49 kilometers. Second checkpoint. Okay naman. May ice, water, egg, tsaka nilagang saging na saba. Hindi na kami kumain. Kasi nangihinayang kami sa Karap! Nangihinayang kami sa sa oras na hindi pa masyadong mainit. Ay, actually hindi pa mainit. So, tinitake namin yung opportunity na maganda pa yung weather. Para mamaya, pwede na kaming relax mode. Medyo umiinit na nga, 7:30 a.m. Okay, 50 kilometers down. 110 kilometers na lang naman. Konti na lang. Uy, ang talas ng hamsa yun. Ito pa. Okay. Sige. Let's move forward. Dito, tandang-tanda ko, talagang sobrang technical kasi kakaiba talaga yung lupa. Tapos may mga paahon, may palusong. Talagang dito, kumpleto talaga. Tapos yung mga parts na matitigas talaga sobra yung lupa. Medyo masakit talaga siya sa braso. Dito sa part na to, hindi na namin kasama si Jacob. Kasi pareho na kami ni Watot na kailangan ng bathroom break. Siyempre, hindi naman namin siya po pwedeng i-hold at sabihin na antayin mo kami, kaya hinayaan na namin siyang umuna. Dito pa rin yung part na very technical, na rolling siya, pero I took advantage dun sa mga palusong para medyo bumilis ako. Masaya na sana to kasi semento na. Kaso napakapangit naman ng part ng daan na dinadaanan naman ng mga siklista. Ay, very technical, girl. Nakaka 59 kilometers. Puro kaldag. Yung mga matitigas na hardpack na lupa. Kaldag na kaldag sa ulo. Tapos ang daming truck na kasalubong. Yan lang naman. 100 kilometers na lang. Wala pang halfway through. Laban lang tayo. Meron po tayo doon sa may puno. Salamat po. Ay, meron pa po. Salamat po. Thank you, thank you. Salamat po. Kanan daw, Dad. Thank you. Salamat po. Thank you po.
Okay pa po, thank you po. Maraming salamat po. Thank you po. 64.77 kilometers yun. May mga nagbibigay ng tubig. Ang bait naman. Siguro ano ng barangay nila. Good morning! 68.30 kilometers. 8:47 a.m. Pagod na, sweetie. Pero kaya pa naman. Mount Arayat. Headwind na dito, grabe. Pa-slow down. Lakas na ng headwind. 19 kilometers ang takbo. Kasi hingal na ang sweetie. Time check. 9:17 a.m. Maginit. Woohoo. Mukhang makakatapos ka ba na? Nasaan tayo? 76 kilometers. Pahinga dito sa tindahan ni ate. Tatao. Di mo na matapos. Antay namin sila, Pap. Kumain na kami ng adobot kanin. Chine! Okay naman, so far. Yan ah! Arnold! Go! Mga tita! Go lang mga tito! 77 kilometers. Kalmadong takbo na lang kasi maaga pa naman, 10 o'clock pa lang. Nag-regroup na kami. Kasama na kami. Ang nauna sila dyan. Tapos naiwan si Chris tsaka si Laray. 79 kilometers dito sa bridge na to. Mag-80 kilometers na. Oh, mainat na. Ang sakit humampas ng mga bata. Haldagan again. 82 kilometers. 160. Ito si Sir Tagasao. 88 kilometers. Mahaba pa yung oras kaya take advantage na lang. Mainit na kasi mahirap maubos. Ito medyo mabuhangin na naman. Pero kaya naman. It's 11:05 a.m. Kali yung ibang mga vlogger, narigat pa ako. Hindi na nga natin idol. Wala nga po. Mga vlogger. Big. Ay naman niya kung sino eh. Po! Ito para lahat. Ay, hindi po. Walang daan dyan. Ito po yung nasa ano eh. Oo nga, ako ang barangay daan na kinausap dito. Ako chief ng barangay dito. Kinausap ako ng boss. Pagdating dito, nakakayat. Kanina pa ako umaga dito. Bala. Dad! Dad! Bumalik na! Ayaw niyong maniwala. Ito. Sige, diretso. Sure ba? Oo. Kanan po kami. Ganda. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Hi, Pam. Ingat. Sorry dito. Kuya, bike ko ah.
my gosh. Ganda. The view and the Watut. Diba? The view and the Watut. There. Ganda. May pa-irrigation din dito. Pero hindi masyado. Tapos may ahon. Diba? Okay lang. Short. Left. So, kilometer 94.66. Barangay San Juan, Banyo. Patag. Ganda dito sa kanila. Swerte nila. Ganda ng view. Yeah. Dito ka. Dito ka, ma'am. Naman po ako sa vlog mo. Ito po yung truck namin. Si Parni niya. Happy belated birthday, my par. Hindi po niya favorite ang red. Yes! Aberia for the day. Ako meron. Anong size niyan? Hindi ko rin alam. Para pausod naman ng konti sa 4x4 mo. Para makapasok lang ako. Meters down. Ano na lang ba? 65-ish kilometers to go. Kaya nakunin sa tiyaga. Takbo kayo ng takbo. Huwag mo kami iwan! Huwag mo kami iwan! Yes. Sweeties, 100 kilometers na kami. 60 na lang. Okay na. Alam ko na matatapos ko. Na-judge ko masyado yung sarili ko na hindi ko matatapos. Third checkpoint. Where? Hello! Third checkpoint. Oh my gosh. Checkpoint. Ano? 180 na. Kasi free. Hi! Marami na pong dumaan. Thank you po. Tapos na kumain. Diretso. At nagpahinga. 1:41 PM. Pakainit. Pero okay lang. 50 kilometers na lang. Dali, Dad. Muntik na ako. Muntik ako. Sige lang. Dito talaga nakakaubos talaga. Sobrang technical, ang kakapal ng lahar/buhangin. Napakainit na plus pagod na. Kaya napakahirap. Time check. 2:28 PM. Grabe. Init. Konti na lang, sweeties. 40 kilometers na lang. Para ka lang umahon ng Antipolo, tak-tak, balik sa Marikina. Kaya nang tsagain. Halo-halo muna. Ano, magbibidyo kayo muna tayo? 244. Birthday ba? Meron ba tayong? Birthday ba? Makikikain tayo? Makikikain muna kami doon. Makiki-birthday po. Halo. 41 degrees daw po. Malamig naman. Ano ba? Mukhang makakatapos ka ngayon Mukhang hindi ka uwing sawi Nakatapos yan. Nakasi. Baka magiging proud sa'yo asawa mo ngayon Pagod na siya. Sakit na yung balikat niya. Ay, hindi naman pala siya pagod. Masakit lang yung balikat niya. Pampanga. Woohoo! 50 kilometers parusa pa rin. Akala ko tapos na. Grabe yung lalalim ng buhangin.
Oh! Mahaba din tong stretch na to na puro lahar. Nakaka 148 kilometers na. Konti na lang, sweeties. 10 kilometers. 10 kilometers away. 150 kilometers. Ah! Konti na lang, sweeties. Hindi ko na na-shoot yung kahabaan ng NCC dahil nag-focus na talaga ako na matapos ko ng mabilis yung kahabaan na 7 kilometers na yun. Plus, sinave ko din kasi yung battery ko dahil malulubat na talaga yung cam. Ay, medal. Oh my gosh. Hello po. Batang hirap. Ang number niyo po? 447 po. Let's go. Thank you so much. Hi, congrats po. Congrats. Ay, umakyat na naman ang stage ang ma'am siya. Ay! Nakakaiyak lang. Napaka-emotional. Walang. Kasi sobrang hirap. Hindi siya biro. Parang siya yung pinakamahirap sa lahat ng ginawa namin na sinalihan naming event. Kaya, yun. Medyo emotional ako sa ibig. Gusto ko yun nandiyan si Mikey. Ayan o, naiiyak kami. Sobrang hirap. Sobrang hirap. Hindi biro. Tapos low-bat na yung phone ko. 10% Tapos mag-isa na lang ako. Hindi ko alam anong oras na. Sabi ko, takailangan kaya ako bahala na. Kahit hindi naman ako mag-alap-alap basta matapos ko. matapos lang. Naiyak talaga ako. Nakakayak talaga. Sobra. Alam mo ba? Okay. So, para sa akin, ang mga nakita kong pagkakamali talaga namin, number 1 na pagkakamali, is yung masyado kaming madaming pahinga. Kasi there was an instance na tumigil kami doon sa tindahan, kumain kami ng kanin at saka adobo. Inabot kami ng mga 40 to 45 minutes. Tapos, yung lunchtime, yung sa third checkpoint, mga siguro 1 hour and 10 minutes kaming nagpahinga nun. Tapos, parang since sobrang init na, tapos, kakaiba din kasi yung feel. So, ang nangyari, parang pagka sobrang init, tas wala kaming masilungan, tas may makikita kaming masisilungan, nagpapahinga kami. Tapos, naghalo-halo rin kami, so nakita nyo naman sa video. So, yun, kumbaga parang ang goal lang kasi namin talaga is matapos. Kasi hindi naman siya race. So, yun lang talaga. Yung goal namin is matapos lang siya ng maliwanag pa, nang hindi naman sagad-sagaran yung oras. Tapos, gusto namin may matira pa kaming sanity sa mga isip namin. Pero, yun lang naman. Pero the rest, hydration, okay naman kami. Food, okay naman. Tapos, at saka kasi nakatulong din yun sa mga kada checkpoint, meron ka talagang marerefillan, may itlog, may saging, may tubig. So yun, talagang ang importante lang talaga, physically, ready ka. Kasi medyo masakit talaga sa mga ganito, kasi yung kakakaldag. Tapos, emotionally, yung prepared ka, alam mong maiinitan ka, alam mong anytime, sisemplang ka. Tapos, ako lang talaga, inisip ko, oo, syempre may mga times na babakbak ka talaga kasi normal yun eh. Kasi may hinahabol kang oras eh.
yung mga times na kaya mong bumakbak-bakbak ka, pero wag mong iisipin na lahat ng mga nakakasama mo, kalaban mo. Isipin mo, kakampi mo sila, makakatulong mo sila in any way, in a way or another, makakatulong mo sila. Kaya, yun, kumbaga wag mo isipin na competition to, competitor to, wag ganon. So, yun lang. Tapos, all in all, actually, third time namin sumali sa ganitong event, sa gravel event. So far, this is the hardest because this is the longest. 160 kilometers. Nasasabi kong hardest siya kasi syempre, Pampanga area yun eh. Malahar talaga. Technicalities talaga naman. Kailangan talaga. Alam mo kung paano mo lalaruin yung bisikleta mo. Alam mo kung paano mo gagalawin yung katawan mo. So yun, kaya ko rin sinasabi na wag mong isipin na kalaban mo yung mga nakakasabayan mo. Kasi manggigigil ka eh. Yun yung tendency. Manggigigil ka, feeling mo kalaban mo, raratratin mo, uunahan mo. It will come to a point na mawawalan ka na ng pakay kung masemplang ka or ano, basta mauna ka. Which is mali. So yun, talagang never kong inisip na akalaban ko to, ito, unahan ko. Hindi ganun. Kung may naunahan man ako, only because gusto kong makonsolidate yung time ko na hindi pa mainit, yung mga ganun, o kaya hindi pa ako pagod, kumbaga yung parang sige, kayang-kaya pa, sige lang. So yun, aside from that, wala naman na, basta lagi lang talagang magdadasal before, during, and after, magpasalamat, lalo na kagaya namin, walang nasaktan sa amin, o masakit sa amin katawan, which is normal. So yun, hanggang ngayon, well, nakapag-recovery ride na kami, pero may masakit yung ganito ko. Sobrang sakit, hindi ko alam kung bakit. Pero feeling ko dahil na rin sa dalawang recovery ride. Tapos yun, maraming salamat sa lahat ng mga nakasama namin. Sa number 1 talaga, yung kasama namin sa Toyo CC. Alam nyo guys, talagang kung hindi dahil sa inyo, siguro sobrang hirap talaga nitong ginawa namin. Kasi kami naman ni Don, talagang sumasali kami sa mga events ng kami dalawa lang. Syempre, kami mag-asawa kami. So, masaya na kami na partner namin ng isa't isa sa lahat. Pero, sobrang, kumbaga, icing on top, nakasama namin yung mga kaibigan namin na talaga namang full concern. Talagang wala akong masasabi. Alam mong may pakisayo yung mga kasama mo na yun. So, yun. Tapos, syempre, motivation din kasi tulong-tulong kayo. Tapos, yun, may nagmo-monitor sa inyo, merong nag-check sa inyo. Tapos, si Jan Consian, si Jan at saka si Jose, kasi syempre, lagi silang unay. Malakas yung mga yan eh. So, yun, nakakatuwa na andun sila, nag-antay talaga sila sa amin. Ang haba ng oras na inantay nila sa amin. Pero, all smiles pa rin sila and proud na proud sila sa amin. Kasi, syempre, sila talaga yung pinakang bikerist sa amin eh. So, pag nakikita nila kami na nakakatapos sa ride, talagang iba yung proud moment para sa kanila. So, yun, sobrang salamat sa mga kaibigan namin. Toyo CC, you're the best. Tapos, sa mga nakasama namin sa kalsada, congratulations sa lahat ng nakatapos. At maraming salamat din doon sa mga nakatrangkuhan namin, yung nakatulong namin sa kalsada. Tapos sa finish, proud na proud ako. It was an honor na makasabayan ko si Miss Pam Perfecto at si Sir Pajak Niwan. Congratulations sa inyo. Maraming salamat din at nakasabayan ko kayo. At Sir Geno, okay yung ruta. Uulit ako dahil sa nangyari na natapos ko. Sabi ko first and last ko na o kaya kung gagawa man ako downgrade ako 50. Pero ngayon naiisip namin magkakaibigan na mag 240 kami. 240 ba? O tama, 240. So sana kayanin at sana kasi gusto ko mabuo yung medal ganon. Well, anyway, maraming salamat sa bumuo ng Ultra Gravel Challenge. At congratulations sa inyo. It was a successful event. At sa lahat ng mga nakakabatian namin sa kalsada at
nag-hi, hello, ganon. Maraming salamat sa inyo. Huwag po kayong magsasawa na mag-support sa amin ni Sweetie. At yun, see you on the next vlog. Bye!